Yo mga par, kamusta? Ang malaking problema ng boxing sports. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So official na nga po mga idol, inanunsyo ng Showtime Boxing ang kanilang paglilisan bilang broadcasting company ng PBC at lahat ng mga konektadong sports events sa kanilang company, kung saan mga idol hanggang katapusan na lang ng December sila mag-i-air sa kahit anong sports at minabuti na lang ng Showtime na sa mga pelikula at TV show na lang sila papasok kagaya ng Netflix. Kaya dahil dito mga idol, nakikipagnegosasyon ngayon ang Premier Boxing Champion o PBC sa Amazon Prime o DAZN para maging partners para doon ipapalabas ang kanilang mga upcoming fights. Bagamat ang tanong mga idol, bakit nga ba humanto ang Showtime Sports sa ganitong bagay? Kahit stable naman ang mga laban ng PBC. Kumbaga umaabot naman ng PBC sa quota nila dahil sila ngayon ang leading promotional company na nagpo-produce ng maraming laban sa boxing. Wala masasabi lang natin dito mga idol. Madami nga ang mga laban ng PBC na pinapalabas sa Showtime. Pero ang tanong, kumikita ba talaga ang laban na to? May revenue ba na pinapasok ang lahat ng mga laban ng PBC? Well, palagay natin mga idol, wala. Dahil ito sa hindi naman gaano kakilala ng mga laban ang naidadala nila sa mga boxing fans. Sa ngayong generation kasi mga idol, puro angas na lang ang mga fighter sa social media, lalo na ang mga promoter. Puro hamon sa mga sikat na fighter na ipalaban daw sa kanilang mga alaga. Pero ang ending pala mga idol, mga pipitsugin o tune-up fight pa rin ang naikakasa na laban. So natuto na po ang mga boxing fans sa mga ganitong estilo. Hindi na obra ang ganitong cherry picking. Kaya less na ang mga boxing fans na tumatangkilik na manood ng laban. At speaking sa cherry picking mga idol, sino ba ang may pasimuno sa ganitong bagay? Para sa atin mga idol, walang iba kundi si Mayweather Jr. Sa kanya nag-umpisa ang cherry picking. Piso daw lahat ng bagay may tamang panahon. Pero sa ngayon matatalino na ang mga boxing fans. Hindi na sila nanonood ng boxing kapag puro takbo man lang ang fighter sa bakbakan. At syempre kung hindi man lang super fight ang laban. Sabi pa nga ng mga ilang boxing fans mga idol, talagang sinisira ng ganitong estilo ang boxing sports. Pero sa tingin nyo ba mga idol, kapag ang style ni Manny Pacquiao na kahit sino ang lalabanan, malaki man o halimaw, basta makapagpasaya sa mga boxing fans at mag-enjoy sila sa bakbakan, masasabi mo ba mga idol na hindi bebenta na malaki ang bakbakan? Syempre dudumugin talaga ito ng mga boxing fans. Tandaan po kasi natin mga idol, malaking porsyento po sa mga boxing fans ang habol para manood sa laban sa pay-per-view o live man, para makakita na matinding aksyon, hindi yung patakbo-takbo sa lona hanggang matapos ang laban. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po sinabi ni Cuadro Alas na pwede naman daw makatrabaho nito ang ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. bilang kanyang conditioning coach sa kanyang susunod na laban. Kung saan mga idol, bago pala nangyari ang laban ni Oguni at Casimero, nagbigay na rin po ng interes ang ama ni Flash na si Donaire Sr. na willing daw siya tulungan si Janrel sa kanyang training sakaling kunin siya daw nito. Marami daw siya teknik na ibabahagi kay Alas para mas lalo pa itong lumakas mga idol. Kaya ang tanong ng mga boxing fans, magsasama ba ang mag-ama para maging bahagi ng Team Casimero? Well, para sa atin mga idol, malabo ito mangyari. Una nga dito dahil may issue pa sila. Pangalawa mga idol, si Donaire Sr. pwede sumapi sa Team Casimero. Pero si Flash malabo talaga mangyari mga idol. Kaya wag na po tayo umasa na mangyari ang ganitong bagay.